Hello guys, this is Tech CJ of Bytes and Bots Gadget Center. And today, tuturo ko sa inyo kung paano mas mapapabilis ang performance ng inyong laptop. So may nakaprepare tayong list dito gagawin natin para sa video. So, una sa gagawin natin, press natin yung key and R. Mapupunta tayo dito sa run na program or run na system. And ito sa gagawin natin, ita-type natin dito percentage temp natin yan. Copy. Pwede nyo naman siyang i-manual na i-type. Lang natin yun. So, mapupunta tayo dito sa folders. So, itong mga folders na to, hindi na natin to kailangan. Additional na kalat lang siya sa laptop. So, ang gagawin natin, select tayo ng isa, then, gagawin natin, Control A. After nun, press lang natin yung Shift Delete para permanent na madidelete sa system natin tong domain na to. Shift Delete tayo. Tapos, kapag may lumabas na ganito, check mo lang yung do this for all current items. Skip. Once na natapos na yun, naman, Windows key ulit, saka R, and yung temp naman na walang percentage. Press natin yung OK. So, same thing din lang. Tayo ng isang item. Press natin yung Control A. Tapos, press natin Shift Delete. Yes. And check lang natin yung do this for all current items. Skip. Once natapos yun, next is use key and R ulit. Ito tayo sa pre-fetch. Type lang natin fetch. Press natin yung OK. Tapos kapag may lumabas na parang confirmation, sabihin, you don't currently have permission to access this folder. Papapiliin kayo kung magko-continue kayo or cancel. Click nyo lang yung continue. Once na nakapasok na tayo, select tayo isang item, then Control A ulit, Shift Delete, press yes lang. Tapos check lang natin yung do this for all current items and skip lang natin. X na natin yan. Susunod na gagawin natin, punta tayo sa File Explorer. Pwede nyo siyang i-search or sa akin, nakalagay siya dito sa taskbar ko. File Explorer. Click lang natin. Tapos, punta tayo sa This PC. After nun, punta tayo dito sa main drive natin. So, usually local disk yung nakalagay. Pinangalanan ko siyang Acer. Double click natin. Punta tayo sa Windows. And scroll down lang natin hanggang sa punta tayo sa software distribution. Ano natin to? Double click. Then pupunta tayo sa downloads. So, yung mga files na ito yung mga system updates na naitabon na dito sa laptop. So, once na na-distribute na ito sa laptop, hindi na natin kailangan ito at pwede na natin itong permanently delete. Control A and so yes lang ulit. And usually, this takes time. So, ikakat ko na lang yung once na matapos. Fast forward na lang natin. So, ayun guys. Tapos na yung pag-delete natin. So, ang next na gagawin natin, close lang natin yan.
So, ang gagawin natin is punta ulit tayo ng File Explorer. Ito naman sa part na to. File Explorer. Tapos, sa ribbon ng File Explorer, click natin yung View. Then, punta tayo dito sa Options. Natin ito. May lalabas bago. So, ito. Gagawin natin, titignan natin dito sa Privacy. So, check lang natin ito parehas. And, clear lang natin. So, once na nakita natin yung clear, natin yung then close na natin yan. Ang next na gagawin natin is this clean up. So, press natin itong Windows key and type natin yung so, click lang natin. Dito, i-check lang din natin itong downloaded programs, itong temporary files, nasa recycle temporary files. So, once na-check na itong 5 na to, click lang natin yung OK. Then, delete files. So, once na natapos yun, lastly, punta na tayo sa Task Manager. So, ang gagawin natin dito sa Task Manager, para sa booting ito. Tayo sa Task Manager, press natin Windows key, type natin Task Manager. So, lang natin ito. Then, punta tayo sa Startup. Tapos, gagawin natin dito, i-disable natin yung mga applications or mga services na maaaring maka-affect sa startup natin. Kasi, pag naka-enable lahat ito, mataas yung chance na bumagal mag-open yung laptop mo. So, yung mga hindi naman necessary, i-disable na natin. So, dito, try natin to. Spotify, naka-enable siya. So, di-disable natin. Para next time na mag-boot ulit tayo ng laptop natin, di na mag-auto-run itong Spotify sa startup natin. Try ko din itong Microsoft Edge. So, usually, ang ginagawa ko, dinidisable ko na lahat. Ganun lang siya. So, once na matapos yan, close lang natin. After nun, dapat maka-experience ka ng improvement sa performance ng laptop. So, yun lamang guys.